I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. So ngayon guys ay tunghayan po natin ang Alyansa Rally dyan po sa Dagupan kahapon. Kung nakikita nyo ang napakagandang view, no? Dyan sa Dagupan na talagang dinadayo din ang Dagupan, ano? At very fresh ang mga isda dyan. Shout out sa mga taga Dagupan City at Pangasinan, mga kababayan. Tunghayan po natin itong rally ng Alyansa dyan po sa Dagupan, Pangasinan. At sino nakapagsabi na walang nagawang proyekto ang Pangulong Marcos Jr. sa Pangasinan? Para kompleto detalyado, kasama po ang Alyansa at si Andrew A. Agay sa Banyo Queen niya. Siyempre, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga bagong videos sa bagong Pilipinas Alyansa Dagupan Pangasinan. Eto na. Kilala ang lalawigan ng Pangasinan hindi lamang sa nakabibighaning ganda ng kalikasan tulad ng mga naggagandahang baybayin. Hitikting nito sa yamang lupaing pangsaka. Kaya naman sa bagong Pilipinas na hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binibigyang prioridad ang sektor ng agrikultura sa probinsya upang palaguin pa ito at maghatid ng karagdagang tulong sa mga magsasaka. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangasinan, kanyang pinag-utos ang agarang pamamahagi ng mga lupaing sinasaka sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. Kasabay ng pagpapawalang bisa sa utang na mahigit 3,100 magsasaka na nagkakahalaga ng 50 bilyong piso. Matapos ang pagragasa ng Super Typhoon Pipito, namahagi ang Pangulo ng tulong pinansyal sa mahigit 4,000 magsasaka na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat isa. Kasabay nito, nag-abot ang Office of the President ng karagdagang pondo sa lalawigan na nagkakahalaga ng 48 bilyong piso para mapabilis ang ginagawang post-typhoon recovery at rehabilitation. Katuwang si First Lady Liza Araneta Marcos, nagsasagawa ng medical mission ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng programang Lab for All. Layunin ng programa na ilapit ang tulong medikal at iba pang serbisyo ng pamahalaan sa mga kababayan nating naninirahan sa malalayong lugar. Kasunod nito, binuksan ng Department of Health ang Super Health Center sa Pangasinan upang makapaghatid ng primary health care services para sa agarang lunas at tulong medikal, lalo na sa mga emergency cases. Magtatayo rin ang DOH ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS Center para sa tuloy-tuloy na libreng serbisyong medikal. Bahagi ito ng inisyatiba ng pamahalaan na magtayo ng 28 BUCAS centers para sa 28 milyong Pilipino bago ang taong 2028. Bilang katuparan, paliitin ang housing backlog sa bansa. Sinisimula na ang pagpapatayo ng 50,000 housing units sa Pangasinan sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Para mapabilis ang paghahatid ng produkto at serbisyo sa kanayunan, inilatag sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP ang Pangasinan Link Express o PLEX na magpapabilis sa rutang Binalonan-Lingayen na aabot na lamang sa kalahating oras, kumpara sa mahigit 1.5 oras na pagbabaybay sa daan. Sa pagpapaigting ng renewable energy sa bansa, nakatanggap ang Pangasinan ng Solar Power Project ng Green Lane Endorsement mula sa Board of Investment sa tulong ng One Stop Action Center for Strategic Investments. Ang Solar Power Project na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso ay itatayo sa bayan ng Burgos at inaasahang makapaghahatid ng 65 megawatt power supply upang matugunan ang pangangailangan sa tuloy-tuloy na daloy ng kuryente sa mga industriya sa Pangasinan. Sa sektor ng edukasyon, ang Commission on Higher Education ay naglaan na mahigit 68 milyong piso para pondohan ang mahigit 18,000 estudyante sa ilalim ng programang Tertiary Education Subsidy at Tulong-Dulong Program. Dahil walang asin kung wala ang Pangasinan, kung saan hango ang pangalan ng lalawigan. Isinulong sa ilalim ng Bagong Pilipinas ang Republic Act 11985, ang Philippine Salt Industry Development Act, na layong palakasin ang industriya ng asin sa bansa
gaya ng pag-award ng 90 million grant sa programa Accelerating Salt Research and Innovation ng Pangasinan State University sa ilalim ng programa ng Department of Science and Technology. At para mas lalo pang ibida ang ganda ng lalawigan, magtatayo ang Department of Tourism ng Pangasinan Tourism Rest Area. Tampok ang mga mahahalagang impormasyon gaya ng tourist destination sites at cultural heritage spots na inaasahang magdudulot ng trabaho at karagdagang kita para sa mga Pangasinense. Ilan lamang ito sa mga proyektong isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangasinan. Mga proyektong magtutulot ng permanenteng kasaganahan dahil sa ilalim ng bagong Pilipinas. Walang sino man ang may iwan. Lahat tayo ay sama-sama tungo sa kaunlaran. Oh, narinig nyo yon? Sino nagsabi na walang project ang Pangulo sa Pangasinan? Talaga lang Lalo na po yung paggawaan ng asin. Di makina na. Ay, grabe talaga si PBBM. Ang sakalam, pinaka-the best na Pangulo talaga. Ay, talaga naman. Landslide si Pangulong Marcos dyan sa Pangasinan, guys. Last election. Kung nakikita nyo ang karaban ni Pangulong Marcos Jr. sa Pangasinan, makikita nyo mga kababayan, halos nakapula, walang nakagreen. Yan po ang buong katotohanan, walang biro. So, dahil dito mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Sabi ng mga dilis, walang proyekto ang Pangulo. Agay, ipinakita natin lahat dito yan. Dahil yan po ang totoo. So, dahil dito, kahit wala ang Pangulo, mga kababayan, pero tingnan nyo naman, naka-red sila lahat. Ay, shout out sa inyo mga kababayan, Huwag kalimutan, iboto ang alyansa. Tanggalin yung dapat tanggalin. Magpalit kayo yung karapat-dapat na makonvict si Sara Duterte sa impeachment niya. Okay? So, panoorin nyo po mga kababayan. Eto na ang mga plataforma ng ating mga ibang senadors. Nagbabalik sa Senado dahil gusto kong ipagpatuloy ang aking sinimulang programa para sa mga kababayan ko. Nung ako po ay nanilpihan ng isang termino sa Senado, marami po akong ipinisinumiting batas sa Senado, mahigit 300, and naging batas po doon ay 64 po na naging batas. At isa po doon yung pinaka-paborito ko, yung Bible Day sa ating lahat, Bible celebration. And yung isang batas na gusto kong ipasa, yung Free Public Housing Act, na abutan lang ng eleksyon, pero God willing, si Manny Pacquiao makabalik sa Senado, sisiguraduhin ko na may batas at ma-implement ang libreng pabahay natin nationwide. Hindi lamang po sa Sarangani and Ginza na magkaroon ng Pacman Village, kundi sa buong Pilipinas, nang sa gayon, ang bawat pamilyang Pilipino magkaroon ng sariling tahanan. Yan po talaga ang aking battle cry sa buhay. Dahil doon po ako nanggaling kung saang estado ng buhay, yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay, naranasan ko. Kaya ayaw ko na maranasan ng ating mga kababayan naghihirap, lalong-lalo na yung mga naiiwan sa laylayan. Kaya mga kababayan ko, habang si Manny Pacquiao nabubuhay pa, ako'y tapat na magsiservisyo at maglilingkod, tutulong sa aking mga kababayan, sa aking mga kasama kung saan ako nanggaling. Alam nyo na siguro ang totoong buhay ko bago ako naging Manny Pacquiao. Naranasan ko matulog sa kalye, naranasan kong hindi makakain sa isang araw, tubig lang inumin para makasurvive. Pero, ganun pa man, ang Panginoon natin ay talagang God is good all the time. Nandyan siya, nagbigay sa atin ng biyaya, kaya ako naging ganito. Therefore, wala akong karapatan, wala ang karapatan si Manny Pacquiao magyabang kahit kanino man. Ang aking gagawin, balikan ng aking mga kasama at tutulungan, makagawa man lang ng isang ligasiya. Legacy hindi lamang sa sports, kundi legacy pagdating sa pagtulong at pagkalinga sa mga mahihirap na mga Pilipino. Yun po ang kailangan. Kasi sa panahon ngayon,
wala po tayong kumbaga sa ano, wala po tayong concrete talaga na nagagawa natin na programa para sa mga mahihirap. Although ang ating Pangulo ngayon, napakaganda ng programa, naway suportahan po natin. Kaya lang, sad to say, marami pong nagbabatiko sa programa ng ating Pangulo. Dapat suportahan na lang kasi kung ganyan palagi, ang kawawa yung mga mahihirap, ang kawawa yung mga nagugutom. Dapat tayong mga kababayan, tayong mga Pilipino, ang gagawin natin, ipagdasal na lang natin, huwag na tayo magkisawsaw kung ano may mga issue dyan sa national. Bagkos, ipag-pray natin na magkaisa ang lahat para sa kaunlaran ng ating bansa, para sa kasaganahan ng bawat Pilipinong mga Pilipino na naghihirap. Yun po ang aking commitment sa taong bayan. Habang si Manny Pacquiao nabubuhay, tandaan niyo po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Yan lamang po ang tanging commitment ko sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Kasi yan po ang purpose natin dito. Hindi po tayo nandito sa mundo para magpakasarap, gawin lahat natin tapos mawala. Nandito tayo for a purpose. Yung purpose na yan, to glorify God sa buhay mo na makatulong ka sa iyong kapwa. Makatulong ka sa kapwa, ang Panginoon sasaya sa mga ginagawa mo rito. Para pagdating ng panahon, pag kinuha na tayo ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, "Well done, good and faithful servant. Come, share to my happiness." Napakasarap, napakasarap dinggin, marinig yan pagdating ng panahon, pag tayo ay kinuha na. Kasi hindi man tayo forever dito. Lahat ng kayamanan, lahat ng kasikatan mo mawawala diyan, makakalimutan din yan. Pero yung legacy na iiwanan mo sa taong bayan, manatiling alaala at maging inspirasyon sa bawat henerasyon na darating. Maraming salamat po sa inyo lahat. Manny Pacquiao po, number 50 po sa baluta. Thank you. 2 linggo na lang Kaya kami nandito ngayon. At alam namin, ang mga tingkang Pangasinan ay tatangkilikin ang alyansa, hindi ba? Unang-una, gusto kong pasalamatan si Mayor Belen. Palakpakan po natin ang ating mayora, kanyang mga kandidato, mga congressman. Nandito po silang lahat. Ako po si Benar Abalos, ang aking ama ay pinanganak sa Tayug, Pangasinan. Tiga Pangasinan po ang aming pamilya. Ako po ay naging mayor ng Mandaluyong. Dati ho kaming tanahiban, hospital. Pero hindi nagtagal. Nagtrabaho kami, tinanghal kami ng Malacanang, the economic tiger city of the Philippines. At pagkatapos nun, tayo po ay naging alkalde ng Mandaluyong. Tayo po ay naging pangulo ng lahat ng mayor ng Pilipinas. At hindi lamang yun, yung union ng local authorities, union ng gobernador, vice-gobernador hanggang barangay captain. Multi-awarded tayo. Tayo po ay inawardan ni Pangulong Joseph Estrada. Apolinario Mabini Award. Inawardan tayo ni Pangulong Benigno Aquino Jr. Iba-ibang award, Chamber of Commerce More Child Friendly, #1 in nutrition, #1 sa lahat ng bagay, at ang United Nations Public Service Award, in-award sa Mandaluyong, Philippines. Ito po yung template sa mga batang may kapansanan. At pagkatapos nun, ako ay naging MMDA chairman noong panahon ng COVID. Pinag-isa natin ng mga mayor, yung pagbibigay ng mga bakuna ay nag-share hanggang kapitbahay at naging DILG secretary. Pagkatapos naging DILG, ayun, #1, pinahuli natin itong si Bantag. Pinadimanda natin dahil pinatay niya ang isang reporter. Pagkatapos si Congressman Arnie Teves dahil pinatay itong isang gobernador ng Negros Occidental. At maalala ninyo, nahuli ang halos 1 toneladang droga sa Tondo. Isang pulis ang nahuli rito. Nakita nyo, lumabas ako sa TV. Ang sinabi ko ganun, mag-resign ang general and colonel. Cleansing ang ginawa natin. Pero 99.9 ng pulis ay talagang mga bayani. Pero ayun po,
54 ang pinademanda natin, 4 ang tinagal sa serbisyo, 18 tinanggap ang resignation, nilinis natin ang kapulisan at 33.8 bilyon ng droga ang nasamsam natin ng PNP at ng DILG. Pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas ang ginawa natin. Pagkatapos nun, Alice Goo o Pastor Cabuloy ay ating pinahuli. Mga kaibigan ko sa Pangasinan, humaharap ako sa inyo ngayon. Lahat ng posisyon na himaka ko, naging solid ang aking performance. Walang bahid ng katiwalian. Handang-handa na po sa Senado ang apo ng Pangasinan. Ang una kong gagawin kung tayo'y palarin, mahal ba kuryente? Mahal ba kuryente? Ang una nating gagawin, dahil 20 years ago ginawa ko na to, nilabanan ko ang buwis sa kuryente. Asahan ninyo, pag upo ko, lalabanan ko ulit yan para bumaba ang presyo ng kuryente. Dumami ang trabaho, dumami ang negosyo, at guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Mga kasama, mga tiga Pangasinan, maraming salamat kayo. Mabuhay ang Pangasinan, mahal na mahal ko kayong lahat. Isang malakas na sigawan, Attorney Benhur Abalon! Ako po si Abby Binay, anak ng dating Vice President Jojo Binay. 9 years pong membro ng Kongreso at ngayon Mayor ng Makati. Tayo po ay Mayor ng Makati ngayon. At sa lahat, narinig niyo na ba yung mga benepisyo sa Makati? Naiingit ba kayo? Kaya dadalhin natin yan sa buong Pilipinas. Ang gusto po natin, una, makapagbigay ng libreng maintenance medicine. Sino dito ang umiinom ng metformin? Taas ang kamay. Umiinom ng atorvastatin. Lipitor. Ang dami niyong sakit. Kaya kayo po ang nangangailangan Doktor ng yan, guys, libreng maintenance meds. Hindi po Doktor, dapat ang ayan. health center natin ang binibigay ay paracetamol. Ang binibigay, cough syrup. Ang kailangan po natin ay yung pang-araw-araw na gamot. Pangalawa, ang gusto po natin ay tutukan ng ating daycare. Dapat po ang mga bata, daycare, grade 1, kinder, tutok na po para pagdating sa grade 3, magaling na sa English, magaling na sa Filipino. Ang pangatlo po nating advokasya na dadalhin sa Senado ay dapat po wala ng tax ang ating mga bonus. Wala ng tax ang overtime pay. Wala ng tax ang 13th month. Kasi inutang nyo na. Dapat makuha natin ng buong-buo ang ating mga bonuses. Ngayon, sino po ba dito ang mahilig mag-bingo? Taas kamay. Dami. Sa letrang B, 9, Abby B9 sa Senado. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon. Palakpakan natin muli, Abby B9! Kamusta? Ayan. Tanggalin ko na kayo sa salamin ko. Una po, kami nagpapasalamat mga taga-Pangasinan, mga taga-Dagupan sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin sa Alyansa. At kami po ay naririto upang hingin ang suporta ng bawat isa sa inyo. Kaya, mga kababayan, ang inyong lingkod po si Senator Bong Revilla. Itong taong pong ito, this is my 30th year in public service. Imagine, 30 years na. Ako'y naging vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman ng lumaban sa mga pirata, naging senador noong 2004 at naging senador muli noong 2010, and you made me number 1 senator at that time. Pero nung nangyari yon, nung nag-number 1 ako, giniba ako. Doon na nagka-leche-leche. Pero gano'n pa man, ang inyong lingkod, bumangon,
lumabas ang katotohanan na linis ang aking pangalan. Pero ngayon, yung mga kalaban, pilit pa rin tayong sinisiraan. Alam nyo mga kababayan, si Bong Revilla ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Habang natutuga, lalong lumalaban. At habang ako'y sinisiraan nila, lalo akong popogi niyan. Kaya masasabi ko lang sa kanila, anak sila ng teteng. Kaya sa inyo pong lahat, mga kababayan, marami nagtatanong, ano ba nagawa ni Bong Revilla? Si Bong Revilla nakapaghain na mahigit 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng 343 na batas na ngayon. Kasama dyan ang Expanded Centenarian Law. Yung sa ating mga lola at lolo na pag umidad ng 80, 85, 90, 95, meron ng 10,000 pesos. At pagdating ng 100, meron silang 100,000. Pero mga kababayan, maraming nagawa pa. Nandyan ng anti-no permit no exam policy para sa mga estudyante. Kung dati-rate, kapag hindi nakapag-fully paid ng mga magulang sa eskwelahan, hindi na pinagtatake ng exam ang mga kabataan. Ngayon, bawal na yon dahil sa ating batas. Nandyan yung kabalikat sa pagtuturo act. Yung mga teachers natin, yung chalk allowance sila, last year 5,000, this year 10,000 na. Palakpakan natin ang ating mga guro. At marami pang gagawin at papasa sa Senado. Katulad nung universal pension para sa mga senior citizen na tigwa 1,000 pesos. Tatrabahuhin po namin yan sa Senado. At yung senior citizen, di ba? Pagdating mo ng 60 years old, senior citizen ka na. Ngayon po, gagawin natin 56 years old, senior citizen ka na. Marami lang narereklamo. Bakit gagawin mo kagad kami senior citizen? 56 pa lang. Sabi ko, o sige, wag natin tawaging senior citizen. Tawagin natin senior citizen. Di ba? At least yan, kahit 10%, no? Para makapag-avail ng discount yung ating mga kababayan. Kasi ngayon, 40 years old ka pa lang, kailangan mo na ng maintenance. Diba? Kaya ganyan kahirap ang buhay. Pero umasa po kayo sa grupo ng Alyansa para sa inyo mga kababayan ko. Magtatrabaho po kami. Pangangalagaan namin ang mga magsasaka. Pangangalagaan namin ang mga mangingisda. Ipaglalaban namin kayo. Kaya sa inyo pong lahat, umasa kayo. Si Bong Revilla ay ipaglalaban kayo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Maraming salamat, Pangasinan! Mabuhay kayo lahat! Thank you very much! Kung magpakilala sa inyo, ako si Pia Cayetano, pang-apat na beses ko nang tatakbo bilang senador, pero obligasyon kong magpaliwanag sa inyo bakit ako tatakbo ulit. Noong 2004, tumakbo ako bilang senador first time. Ang tatay ko noon kakamatay lang, senador po siya, namatay siya dahil sa liver cancer. Ang hindi alam ng marami, nung taon bago noon, ang anak ko naman ang namatay. Ang ikinamatay niya ay ang kanyang rare disease na kakaiba. Siya po ay pinanganak na bulag, bingi, may butas ang puso. Sabi ng mga doktor, hindi yan maglalakad, hindi yan magsasalita. Tama ho ang sinabi ng mga doktor. Kahit saan ko siya dalhin na doktor, hindi na nga ho ako nag-abala dahil naniwala ako sa mga doktor, wala nang pag-asa yung anak ko. Tinanggap ko po yun. Napakasakit. Taas po ang kamay mga nanay. Masakit, di ba? May sakit palang anak mo, masakit. Mga tatay, napakasakit. Asa ng mga tatay? Oy, mga tatay, Mother's Day na ha? 2 linggo na lang. Maghanda na kayo ng, kung hindi man rosas, isang halik man lang at pagsilbihan nyo ng buong araw. Pwede, mga tatay? Oy, mga tatay, sinabi nyo yan ha? Ngayon, yung anak ko po namatay. Di tumakbo ako, nanalo ako. Doon ko ipinaglaban ang kalusugan. Yung tatay ko, na namatay sa liver cancer, ang pinagmula ng liver cancer niya, hepatitis B virus. Kung merong mga BHW dito, alam nyo yan. Sa center, di ba? Sa health center, may bakuna na ang hepatitis B.
Hindi na dapat ikinamamatay yung ikinamatay ng tatay ko. Yung sa anak ko, tanggap ko dahil wala hong lunas doon. Pero yung may lunas, tinrabaho natin, ginawa nating batas ang vaccination para sa mga bata. Pinondohan natin yon. Kaya pag nababasa ko sa dyaryo, 2 weeks ago, nagtaas din ho ang insidente ng measles. Nakakamatay din po yon. Ayoko makarinig niyan dahil sakit ng ulo ng mga BHW na panay ang paliwanag, pati yung ating local government, panay ang paliwanag na pabakunahan ng anak dahil yan ay may solusyon. Huwag niyong antayin na magkaroon pa ng sakit ang anak natin na walang solusyon katulad ng sakit ng anak ko. Kaya yan ang pinaglaban ko. Fast forward, ilang taong nakalipas, marami ho akong ginawang batas para sa kalusugan. Kasama din doon yung doktor para sa bayan, para mas maraming maging doktor sa Pilipinas. At nagpatayo po tayo ng napakaraming public state colleges of medicine para mas maraming maging doktor, maging nurse, maging mga physical therapist para sa mga anak natin. Kasama po yun yung sa budget ng education. Hawak ko po ang budget ng education, budget ng health for the past 6 years. Seryosong trabaho, nakakasakit ho ng ulo dahil mga nanay, sino nagbabudget sa pamilya? O, pag kulang ang baon, sino gagawa ng paraan? Pag kailangan gumawa ng homework, sino gagawa? Ay, bawal yan, nanay. Kailangan anak ang gumawa, tutulong lang si nanay. Ang puntos ko, yung ginagawa kong trabaho na budget, parang din yan ginagawa ng mga nanay, gagawa't gagawa tayo ng paraan para sa pinaka-importanting bagay sa pamilya natin. Education, kalusugan, tapos magtatabi ka ng konting pondo para sa iyong negosyo, para naman madagdagan ang ating mga budget. Hindi ho ba, mga nanay? Kaya yan din ho ang trabaho ko. Kaya sabi ko, napakahalagang magpakilala ko sa inyo para alam nyo, ang ginagawa ko, ang training ko, abogado. Pero ang puso ko, puso ng isang ina. Simple lang, pag tumingin ako ng problema kung ano ba ang gagawin ng mga nanay para sa mga anak nila. Kaya makakaasa ho ba ako ng ating mga kababayan dito po sa Pangasinan? Susuporta kay Pia Cayetano? Promise? And number 1, suki ako ng bangus ng Dagupan. Kaya doon pa lang, sulit na ho kayo sa akin. Pero yun ho ang inaasahan ko na makakabalik ako sa Senado dahil sa suporta ninyo, makakatrabaho ako ng maayos para sa ikagaganda ho ng buhay ng mga nanay, mga tatay, mga anak, lolo at lola, lahat po ng ating mga minamahal sa buhay. Trabaho ko po yan. Pag ako'y binalik nyo, makakaasa kayo sa seryoso at maayos na trabaho. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sinabi ko, all the way, sabihin nyo, alyansa, all the way, all the way, all the way, all the way. Dagupan, sino ba ang pinakamaingay? Come on now! Nasa na ingay? Sino ang pinakamaingay? Saan ang pinakamaingay? Come on! Saan ang pinakamaingay?
Here we go! Sino ba pinakamaingay? Sino ba? Sino ba pinakamaingay? Sino ba? Sino ba pinakamaingay? Come on! Sino ba pinakamaingay? Say ho! What? Say ho! What? Say hey, hey, ho! Come on! Here we go! Ako'y nasa balate! Para sa akin ang bibo ko niya, bibo ko yun. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on, o di mahalata. Siya ay nagmayabang, nagbibinisitwa, na siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa pala niya, Kapit na! nang ako'y makaliga. Di ko siya matagpuan, kung nasaan ingay ito, ibibigay ko dyan. When the night, alright, let's go, baby. Oh yeah, at di na tayang Hindi ko marinig. Oh, madalas, lumalaban. Nakamarang dito. Come on! Come on! Here we go! Sa Cafe Adriatico ako ay inaya. Inom na kami at siya ang kaya. Kaya kami dalaway. Uminom na ang beer. Pinaganda ang baso. Ang sabi niya sa akin, di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo. Nawala ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin, pangalan ng motel. Come on! Kaya nasabi ko lang ko, inlita ako. Pagkamo ko ng girlfriend ko, mahirap to. Wala sa isip ko, ang kanyang maiwa. Kung kaliwa o kanan, ito'y ibibigay ko dyan. When the night, alright, let's go, baby. Oh yeah, at di na tayang Hindi ko marinig. O madalas, lumalaban. Take it to the top. O dali, dali. Come on! One! Hindi ko marinig. O madalas, lumalaban. Nakaparang dito. Kami ay nagtatawanan at nagkukwentuhan. Doon sa sumpa kami ay nagkalapungan ang ginaw. Para ko nasa Ropogi. Pinatay niya ang ilaw, binuksan ang BCD. Doon sa kanyang kama, kami ay nahiga. Ako ay nagulat, ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, bawis na bawis, tinutuko. Come on! Tumagilid, tumuhod, na matapos na kami sa pinakamaingay yan! Come on! When the night, alright, let's go, baby. Oh yeah, at di na tayang Hindi ko marinig! O madalas, lumalaban. Taginisa! O dali! One! Stay. One! Hindi ko marinig! O madalas, lumalaban. Sino ang pinakamaingay? Come on! Come on! All the way! Come on! All the way! Andyan! Ang dami tao. Ang sinabi ko, all the way. Sabihin nyo, alyansa. Ang daming tao, mga kababayan yan, no? Kahapon po yan, dyan sa Dagupan, Pangasinan. Kung hindi po ako nagkamali, dyan po nagkaraban si Pangulong Marcos Jr. Napakalawak po yan, mga kababayan. O baka sa kung Dagupan yan, iba. O tingnan nyo, mga bes, kahit wala ang Pangulo. Daming tao yan. Ang Pangasinan talaga, ano yan talaga, Marcos talaga yan, mga kababayan. Sa totoo lang. At isa pa,
Si Pangulong Marcos Jr. kasalukuyan na sa Vatican. Ayan. Ipakita lang natin yung mga highlights, guys. Okay? Dami tao. Grabe. Shout out sa mga taga Dagupan at Pangasinan. Ang buong alyansa nasa inyong harapan. Kasama ni Andrew E. All the way. All the way. God bless Dagupan. Sino ang pinakamaingay? Ay, sa Dagupan nga. Ngayon. Thank you. Ang iyang arem, Pangasinan. Marami ditong legit Dapper Cats. Kaya kilalang-kilala nyo na ako. Ako po'y naging Vice Mayor ng Quezon City, naging Senador 4 na beses, 24 na taon dinala nyo ako ron. Marami kong ginawa para sa buong bansa. Marami rin akong ginawa para sa Pangasinan. At ando dun yung Calamity Fund, Family Courts, Mental Health Law, Philippine Drug Enforcement Agency, Solo Parents Act, Doktor para sa Bayan. Napakarami po na Nagahang siya, guys. 159 principally authored and principally sponsored laws para sa Pangasinan. Maganda't pinagyayabang ko na ginawa kong lungsod ang Urdaneta. Sapagkat dati, pang-municipality lang ang Urdaneta, ginawa kong Urdaneta City yun sa Senado. So, salamat po, salamat. Ngayon, anong gagawin mo? Kung sakasakali, history po ito. Pag ako ibinalik nyo sa Senado, ako ang kauna-unahang senador ng Pilipinas mula kila Quezon hanggang ngayon na mapupunta sa Senado na 5 beses. Ang dati, 3 lang kami natire na 4 na beses na 24 na taon. Si Senator Lorenzo Tañada at si Senator Frank Relon at ako. Pagka binalik nyo ako, nag-iisa na lang ako na 5. At yung mga kasama ko sa 9th Congress, karamihan sa inyo hindi pa pinapanganak noong 1992, lalo na si Abby Binay, hindi pa pinapanganak noong mga panahon na yon. Yung 16 sa kasama ko ng mga senador noong 1992, sumakabilang buhay na. Kinuha na ni Lord. Meron pang 8 natitirang kasama ko at tanong nila, ayan ang gagawin mo, dami mo nang nagawa. Aba, marami pa. Una sa lahat, oversight. Doon sa mga ginawa namin batas, kailangan bantayan para tama ang pagpapalaganap at tama ang budget, tama ang paggamit. Tama. Pangalawa, naisip ko, ito pa ang kailangan ng bansa. Kailangan gawin nating batas ang 14-month pay. Hindi lang 13-month pay. Dahil yung 13-month pay binibigay sa katapusan ng taon, yung 14-month bibigay natin sa kalagitnaan ng taon para pagtulong sa matrikula at ng gastos ng mga pamilya. Diba? Pagkatapos, gagawin din natin batas at ipagbabawal ang fake news. Ang daming sinisira ng fake news na yan. Naku, mamaya makinig kayo kay Senator Tolentino kung anong klaseng fake news ang ginagawa sa atin ng China. At ang Wala, nagahang siya. pinakamaganda rito, yung Presidential Drug Enforcement Authority ang gusto ko pong gawin. Yung aking Presidential Philippine Drug Enforcement Agency na ginawa ko dati, kailangan ayusin natin dahil yung pagpapatupad hindi nakuha Hindi nakuha ng mga nakaraan. Kailangan dinan natin ng prevention at rehabilitation ng mga pinagbabawal na gamot. Sapagkat yung dating style sa illegal na droga na puro prosecution, enforcement, huli,
patay, huli, papatayin, o huhulihin, pakasuhan, dismiss. Wala mangyayari. Kailangan preventive program, preventive education para sa mga kabataan at rehabilitation para doon sa mga nalulung na. Dagdagan ko pa, sapagkat ako'y ilang beses nyo nang hinalal, ang gagawin ko pag ako po'y binalik ninyo, yung sweldo ko buwan-buwan ng 6 na taon, hindi ko kukunin, ibibigay ko sa mga estudyanteng mahihirap para sa pag-aaral nila. So, track record, experience, kami po pag nangako, hindi napapako. Nung pandemic, isang taon mahigit, halos 2 taon, araw-araw pumapasok po ako, physically present. Hindi ako natakot sa COVID. Ano kung mamatay? Ano kung magkasakit? Binigay nyo sa akin trabaho yun. Sinasamahan ako lagi ni Senator Lacson at saka ni Senator Tolentino. Araw-araw pumapasok po kami. Ngayon, sabi ko sa loob-loob ko, at ito rin advice ko sa inyo, huwag kayong matakot sa ganun. Sapagkat ang Panginoon Diyos masyadong marunong para magkamali. Ang Panginoon Diyos masyadong mabait para hindi niya kami tulungan at hindi kayo tulungan. Kaya pagka hindi mo alam ang pangyayari, hindi mo nakikita kamay niya, hindi mo na alam kung ano ang plano niya, magtiwala ka sa puso niya ng Panginoon Diyos. Yun lang, Pangasinan, pabuhay ang Dagupan, mahumay ang Pangasinan! Minamahal ko tiga Pangasinan, kahapon, kamakalawa, natunghayan nyo yung hearing ko sa Senado. Nakakatakot yung pag-iispiya ng China sa lahat ng bahagi ng ating bansa. Hanggang dito po, meron din sa Pangasinan, lahat po napasok na yung ating buhay. Hindi ko na po ito uulit-ulitin. Yung panganib, yung banta ng pag-iispiya ng China. Ito lang po ang gusto sabihin ko sa inyo. Siya po, Senador Tolentino, ang tanong ko po sa inyo ay ganito lang. Kung gusto nyo na mawala ang Palawan at Zambales sa Pilipinas at makuha ng China, huwag nyo po akong iboto. Kung masaya na po kayo sa klase ng gulay na imported sa China, nandito natin sa ating mga palengke at sa mahal na abono na nanggagaling sa China, huwag nyo po akong iboto. Kung gusto nyo po na mawala sa atin ang West Philippine Sea at mawalan ng trabaho ang libo-libong mangingisda, huwag nyo po akong iboto. Kung gusto nyo po na masakop ng China ang Pilipinas at gawin tayong alipin ng isang bansa na walang Diyos, huwag nyo po akong iboto. Kung gusto nyo po na magkaroon tayo ng isang matatag na teritoryo ng Pilipinas, isang bansang may dangal, isang bansang ginagalang ng buong mundo, isang bansang makadiyos, tulungan niyo po si Senator Tolentino, tulungan niyo pong ipaglaban natin ang Pilipinas. Mabuhay po ang Pangasinan! Mabuhay po ang Pilipinas! Number 61 po sa balota, Senator Tolentino. Una po sa lahat, nais ko pong magbigay pugay sa ating mga government officials na kasama po natin ngayon dito. Kay Governor Guico po ng lalawigan ng Pangasinan. Gayon din po kay na Manay Gina de Venecia, Congresswoman Rachel Arenas, Congressman Marco Wangco, Congressman Estrella, at kay Mayor Belen at sa mga local government officials po natin. Palakpakan po natin. Mayor Belen, salamat po sa napakagandang
gusali na ito. Hindi po tayo naiinitan sa labas. Narito po tayo lahat sa loob. Salamat po. Thank you sa proyekto na ito. May tatanong lamang po ako. Pagod na ba po kayo sa pinaggagawa ng China? Hindi po ba magkasya ang inyong sahod? Wala pong trabaho o hanap buhay? Wala hong matakbuhan kung kayo ho'y naaapi? Wes, di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung gusto po ninyo na solusyon, Nagahang siya, guys. Oh. ito po sa harapan ninyo ang alyansa. Yan po ang makakatulong sa inyo. Kami po sa alyansa ang sagot sa problema ninyo. Ako po si Erwin Tulfo, number 63 po sa Balota. Magandang hapon sa inyo lahat. Isang malakas. Ayan, mga kababayan, oh. Kulang sila. Ayan ang ibubuto po natin, ano. Huwag na yung mga walang kwenta, yung mga maitimang budhi. Ngayon, guys, no, kung kulang ang inyong baluta, pumili po kayo sa ibang kandidato. Nandyan po ang kandidato ng mga dilaw. Kung gusto nyo rin, ipasok nyo si Bitag, yung kapatid ni Erwin Tulfo, ni Congressman Erwin Tulfo. Pwede nyong punuin ang baluta ninyo. Nandyan naman si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Alam po natin, magaling din yun, ano? Kahit dilaw po yan. O sino pa? Andyan yung dilaw, sila Bam Aquino. O ako, guys, hindi ko sila pinopromote, pero ang gusto ko lang, wag nyo pong blangkuhin yung baluta nyo sa pagkasenador, kasi baka mamaya, pag blangko yan, mananalo pa ang PDP. Huwag natin hayaan mananalo ang PDP, guys, kasi yan po ay mga sa kabilang dako ng Pilipinas sa mga yan. Lumalaban sila sa isang tao lamang. Pag nanalo ang PDP laban, pag nanalo mga yan, at matik yan, acquittal si Sara Duterte sa impeach niya. Ngayon, pag wag nating iboto ang PDP, for sure, magiging convicted yan si Sara pagdating sa impeachment. Kaya, maging maingat sa pagboto, ha. Alalahanin nyo, guys, yung sinabi ni Senator Tolentino. Ginagamit ng China ang mga pro-China senators para sila po ay maprotektahan at tulungan sa kanilang gustong layunin na masakop ang ating teritoryo, mga kababayan. Yan po ang alyansa, oh. Wag iboto ang mga pulpol, ang mga maitimang budhi. Sila lang po ang pag-asa ng Pangulong Marcos Jr. For sure, tutulungan po si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga magagandang hangarin at maipasa ang mga batas. Ayan po ang Dagupan. Shout out sa mga taga Dagupan. Guys, ayan, oh. Wow, ang ganda naman yarn. Sino po ang nakagawi sa Dagupan? Magandang tanawin ang Dagupan. Magagandang, guys, yung mga tanawin nila sa mga beaches. Ayan. Lalo na po sa Pangasinan. Kita nyo naman. At saka isa pa yung mga kakanin ba, mga tupig. Ayan, nandyan lahat. Hindi ko paparinig, mga kababayan, ang music. Baka makapiright tayo. So, sa ating mga kababayan, alyansa para sa bagong Pilipinas. For sure naman, makakatulong sa kay Pangulong mga yan. So, yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, and babush. God bless, Philippines.